sukat ng wire at circuit breakers, pati mga railings at iba pang mga kailangan sa. Hello mga katulbaks! Welcome back to our channel. Sa video natin ngayon ay aalamin natin kung ano nga ba ang kakailanganin mong materyales o components kung magbubuo ka ng 3 kilowatt solar setup. By the way, kung ngayon ka palang napunta dito sa channel ko, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para magiging updated ka tuwing may bago akong i-upload na video tungkol sa solar at iba pang electrical tutorials. So itong video natin ngayon ay isa sa mga episode na na-feature ko para sa DIY solar setup, kung saan itinuturo ko kung paano magbuo ng iba't ibang solar package na pwede mong gawing guide sa pagbuo ng sarili mong DIY solar setup. O di kaya ay pwede mo rin itong magamit para makapag-install ka ng solar setup sa iyong mga kakilala o target clients, na magandang opportunity rin para makapagdagdag ng income. Last time ay natalakay na natin ang mga solar package ng 60 watts, 200 watts, 1,000 watts at ngayon ay itong 3,000 watts o 3 kilowatt. Kung hindi mo pa napanood yung mga tutorials na nabanggit ko, ay check mo lang ang link sa description. So ngayon ay aalamin natin kung anong mga components ang kailangan dito sa diagram na ito. Mula solar panel, solar charge controller, battery, inverter, sukat ng wire at circuit breakers, pati mga railings at iba pang mga kailangan sa isang solar setup. At sa last part ng video na ito ay ibibigay ko rin ang estimated amount na aabutin ng ganitong setup at pati na rin ang mga halimbawa ng set of appliances na pwedeng papanda rin ng setup na ito. So sa 3 kilowatt na solar setup, ang gagamitin nating solar panel ay 6 na 500 watts. Pwede rin dito ang ibang combination gaya ng mas malalaking solar panel gaya ng 8 420 watts or 6 na 550 watts o iba pa. Pero sa ngayon ay itong 6 na 500 watts muna ang ating gagamitin dahil mas economical ito at saktong-sakto naman sa 3 kilowatt setup. Ang energy na pwedeng i-generate nitong 3 kilowatt na solar setup ay nasa around 13,500 watt hours. Ang specification ng ating solar panel ay ito. Ang power ay 500 watts. Ang VMP ay 33.3 volt. Ang IMP ay 15.03 amps. Ang open circuit voltage ay 40.1 volt. At ang short circuit current ay 15.86 amperes. Ang battery bank voltage na gagamitin natin dito ay pwede na ang 24 volt battery bank system. Pero magkakaproblema tayo kung malaking inverter na ang gagamitin sa setup. Gaya na lang ng 5 kilowatt inverter. Napakataas na kasi ng magiging current na dadaan sa wire at magiging hindi na ganun ka-smooth ang takbo ng setup, kaya mas preferable dito ang 48 volt system. Pero depende pa rin yan sa iyo at sa total wattage ng appliances na isosolar mo. So para sa discussion natin ay mag 48 volt system tayo. At lithium iron phosphate na ang battery na gagamitin natin dahil mas safe, durable at mas economical ito kaysa sa ibang klase ng battery na available sa market ngayon. So base sa ma-generate ng ating solar panel na energy na 13,500 watt hours at ating battery bank system na 48 volt ay mangangailangan tayo dito ng 329 o 330 AH. So, pwede tayong gumamit ng either isang 300 AH, 51.2 volt na battery or tatlong 120 AH, 51.2 volt na lithium iron phosphate na battery. Pero, yung 300 AH na lang ang gagamitin natin.
By the way, baka nagtataka kayo kung bakit 51.2 volt yan imbes na 48 volt. Ganito kasi yan. Yan yung value ng voltage ng lithium iron phosphate base sa nominal voltage ng solar setup. Ang voltage ng lithium iron phosphate para sa 12 volt system ay 12.8 volt. Para sa 24 volt system ay 25.6 volt at 48 volt system ay 51.2 volt. At ito din yung makikita natin sa mga battery na mabibili natin. By the way, ka-toolbox, ang mga materyales na recommended ko para sa ganitong setup ay lalagay ko na lang sa description. Tingnan mo na lang para ma-check mo din kung alin ang mas gusto mong gamitin. Ngayon, ang charge controller naman na gagamitin ay ang 60 amperes na MPPT dahil kaya nito ang total wattage na 3,200 watts to 3,400 watts. At kaya nito ang solar panel string or array na may open circuit voltage na hanggang 150 volt. Kaya pwede nating i-series ang tatlong 500 watts na solar panel dahil bawat isa nito ay may 40.1 volt na open circuit voltage. So, ang magiging connection ng solar panel natin dito ay 3S2P at magkakaroon tayo ng total VOC ng solar panel na 120.3 volt. Total wattage naman na 3,000 watts o 3 kilowatt at may total ISC o short circuit current na 31.72 amperes. So ngayon ay sa inverter naman tayo. Kung maliit lamang ang total wattage ng mga appliances mo, ay pwede na ang 3,000 o 3 kilowatt na inverter. Pero, pwede mo rin palakihin ang inverter mo ng 5 kilowatt, 6 kilowatt, or mas mataas pa. Depende na lang yan sa total wattage ng i-connect mong appliances. Kung masyado namang maliit ang loads mo, ay mapipilitan kang magpababa ng inverter ng hanggang 3 kilowatt lang dahil mahirap din hanapin ang mga below 3 kilowatt na may 48 volt na battery input. Kadalasan ng mga below 3 kilowatt inverter, ang mga battery input niyan ay nasa 12 volt o di kaya ay 24 volt lamang. Ngayon ay sa wires naman. Bale, meron tayong 4 main parts na kailangan alamin ang sukat ng wire. Una, ang wire mula solar panel papuntang charge controller. Pangalawa, ang wire mula solar charge controller papuntang battery. Pangatlo, ang wire mula battery papunta namang inverter. At ang panghuli ay ang wire mula 220 volt output ng inverter papuntang mga saksakan ng appliances. Una nating alamin ang wires na gagamitin sa solar panel papuntang charge controller. So, nakuha na natin kanina ang optimized na solar panel connection natin. At ito yon, 3S2P o 2 parallel array na may 3 solar panel na nakaseries. At ang total ISC o short circuit current sa solar array na ito ay 31.72 amperes. Base sa table, ang pwedeng wire dito ay gauge 6 at mas advantage kung nasa 6 meters or mas maiksi lang ang haba ng wire para mas bumaba ang voltage drop ng linya or mas maganda rin mas palakihin pa ang wire. By the way, meron tayong video na ginawa tungkol sa kung gaano kalaki ang epekto ng haba at laki ng wire para bumaba ang efficiency ng system. So, dito naman sa charge controller to battery. Ang sakto dito ay gauge 6 din. Pero kung may gauge 4 ka, mas bababa ang system loss na resulta ng voltage drop. Ngayon naman ay sa battery side to inverter. Dito sa part na ito ay depende sa gagamitin mong inverter. Kung ang inverter na gagamitin mo ay 3,000 watts, gagamit ka dito ng gauge 8 or mas malaki pa. Dahil ang maximum current na dadaan sa part na ito during maximum loading or operation ay 46.88 amperes. Kaya safe na ang gauge 6 na wire na may ampacity o current capacity na 55 to 70 amperes.
Kung 5 kilowatt naman ang inverter mo, dahil mas malaki ang load mo gaya nitong nasa table, ang dadaan na amperahe o current sa wire kapag ng maximum load ay 78.13 amperes. Kaya gagamit ka na dito ng gauge 4 na wire na may ampacity na 70 to 90 amperes o di kaya ay gauge 2 na may ampacity na 90 to 115 amperes. Sa output naman ng inverter o itong 220 volt AC side ay magbabase ka sa standard wiring ng mga residential or commercial buildings. Sa part nitong output ng inverter, dahil malaki ang setup na ito, kailangan talagang meron ka ng branch circuit o separation sa mga linya. Iba ang linya ng para sa ilaw, iba ang para sa outlet, at iba naman ang linya para sa special purpose outlet na para sa mga mabibigat na load. So, para sa linya ng mga ilaw, ang wire na gagamitin mo ay gauge 14. Sa mga convenience outlet naman ay gauge 12. At sa mga SPO o special purpose outlet ay gauge 10 or mas malaki pa kung kakailanganin. Ngayon ay sa mga circuit breaker naman tayo. Last time, kung naalala mo, na-discuss ko doon na dalawa ang klase ng protection na ginagawa ng circuit breaker sa isang circuit. Una ay ang primary protection at ang ikalawa naman ay ang supplementary protection. So, ngayon, ang purpose ng breaker na gagamitin natin dito ay for primary protection pa rin. Size tayo ng circuit breaker para protektahan ang ating mga wires. Meron tayong apat na part ng breaker na kakailanganin dito sa ating 3 kilowatt solar setup. Una ay from solar panel to solar charge controller. Ikalawa ay ang breaker from solar charge controller to battery. Tapos, ang breaker naman ng battery to inverter. At ang panghuli ay from inverter to appliances. Unahin natin sa solar panel to SCC. So, dahil ang size ng wire sa part na ito ay gauge 6 na may ampacity na 55 to 70 amperes, ang gagamitin natin dito ay 63 amperes na DC breaker. From SCC to battery naman, dahil gauge 6 pa rin ang wire, ay 63 amperes DC breaker pa rin. At from battery to inverter naman, kapag 3 kilowatt ang inverter mo, ay pwede na rin ang 63 amperes na DC breaker. Pero kung 5 kilowatt ang inverter na gagamitin mo, 80 amperes na DC breaker dahil gauge 4 na ang wire. Ngayon ay sa 220 volt output naman ng inverter. Ang standard ay 15 amperes AC breaker para sa ilaw, 20 amperes AC breaker para sa outlet, at 30 amperes AC breaker naman para sa special purpose outlets. Pero kung mababa lang ang actual wattage ng mga loads ay pwede mong babaan ang amperahe. Mas maganda rin na gaya ng mga panel board setup sa bahay, meron kang main breaker. At ang maisuggest ko ay either 30 amperes pa rin or 40 amperes pa rin para sa nasabing main breaker. At para hindi gaanong expose ang mga circuit breakers mo, ay kakailanganin mo rin dito ang ganitong klase ng circuit breaker box. Ito yung tinatawag na distribution box. May iba't ibang laki ito depende sa kung ilang breaker o protection devices ang isasalpak mo. And lastly, gagamit ka rin dito ng DC SPD sa part ng solar panel at AC SPD naman para sa output ng inverter. At dahil meron tayong grounding system, lalo na dito sa ganito kalaki ng setup, gagamit tayo ng grounding electrode o yung commonly na tinatawag na ground rod. Check mo lang sa description ang link ng mga recommended na SPD at grounding electrode para sa setup na ito. At ang wire na gagamitin dito sa grounding system ay gauge 8 or 6. Para naman po sa mas detalyadong wiring at standards tungkol sa grounding system ay pwede mong panoorin ang ginawa kong tutorial dati tungkol dyan. At sa mounting parts naman ay gagamit ka ng 6 pieces na 2.4 meters na haba ng solar railings dito at
18 pieces na L-foot. Kung ganito ang gusto mong arrangement ng solar panel, kakailanganin mo ng 12 pieces na end clamp, 6 pieces na middle clamp, 3 pieces na grounding lugs, at least 6 pieces na grounding clip. Kung gusto mong malaman paano ini-install ang mga railing parts, ay panoorin mo ang video na ginawa ko dati. Ilalagay ko na lang din sa description ang link ng video. So, ito na yung materyales ng solar setup mo. By the way, dito sa part ng charge controller at inverter, ay pwede kang gumamit ng hybrid type. Meaning, hindi na separate yung charge controller sa inverter. So, magiging ganito na ang setup mo. Mas makakatipid ka dito at magiging mas mabilis ang pag-install mo. So, gaya ng sinabi ko kanina, ibibigay ko na ngayon ang mga sample kung ano-ano nga bang mga appliances na pwedeng paandarin itong setup na ganito. Kung kaya nga bang paandarin ng 24 hours ang aircon. So, ito ang mga example. Kung common home appliances lang ay ito. At kung aircon naman ay ito. Siya nga pala, ang link nitong table ay nasa description din. So ngayon ka-toolbox, kompleto na ang mga materyales para mabuo mo ang 3 kW DIY solar setup. Ang average cost pala nitong 3 kW setup na may 3 kW inverter, kung i-DIY mo ay nasa around 180 to 200,000. Kung 5 kW naman ang inverter ay nasa 200 to 210,000. So kung mag-i-install ka para sa client mo, ikaw na bahala mag-adjust sa labor cost. Yung hindi ka lugi at hindi rin lugi ang client mo. By the way, sa mga ka-toolbox nating nakapag-install na ng solar sa mga client nila, magkano ang labor cost ninyo? Share mo naman sa comment section para magka-idea ang iba nating mga ka-toolbox. So maraming salamat sa panonood mga ka-toolbox. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito kung nakatulong sa inyo. At kung may mga tanong pa kayo o di kaya ay gusto nyong magdagdag ng idea sa mga ka-solar natin, ay i-comment nyo lang sa baba para mapag-usapan natin. So hanggang sa susunod mga ka-toolbox, thanks for watching and see you in the next video.